Welcome back po mga master. Kumusta po kayong lahat? Bali, ang video natin ngayon ay kung paano mag-manual balance nitong 32650 LiFePO4 battery na mayroong 3.2 volts at 6,000 mAh. Una sa lahat ay mahirap magbuo kapag wala ka nitong battery holder na available din online. Of course, kasama din itong bolt and screw na dedicated para dito sa battery. At syempre, pati na rin itong tabbing wire. Alam naman natin mga master na importanteng meron tayong tester para malaman natin kung alin ang negative at positive side nitong battery. As well as malaman na rin kung tama ang nominal voltage nito na at least 3.2 something pataas dahil sa bagong bili pa lamang ang mga ito. So, it appears na ito yung kanyang negative side kung saan nilalagyan ng nut at ito naman ang kanyang positive side na kung saan nilalagyan ng bolt. So, yung sa akin is nasa itaas yung kanyang positive side. Nasa inyo na yan kung paano nyo din siya gawin. Napaka-importanteng gawin ang prosesong ito dahil dito ninyo malalaman kung mayroong kusang babagsak na boltahe ng bawat cell habang ginagawa ninyo itong manual balancing. From there ay ma-sort out po na yung mga tamaang boltahe at hindi na isasama yung mga bumagsak sa gagawin mong battery pack. Alright, so let's go and continue. Pagsasamahin lang lahat ng positive side at saka ilagay itong kanyang battery holder. Makikita nyo naman pagka baliktad yung pagkalagay ninyo ay hindi talaga siya papasok. So ayan na nga, okay na yan mga master. Pagka baliktad mo nito ay ito naman yung kanyang negative side. Kailangan nyo lang i-press para malapat maigi yung kanyang holder. Ipapakita ko lang mga master yung volt reading bawat cell bago natin ito lagyan ng tabbing wire. So nakikita nyo naman, una at pangalawa pa lang ay hindi na sila magkapareho ng voltahe. Ibig lang ito sabihin ay hindi talaga balance itong mga battery. After natin ma-check at mapatunayang hindi sila pare-parehas, ay pwedeng-pwede na natin itong lagyan ng tabbing wire. Bali, pagsasamahin na natin lahat ng positive nito as 1. Additional information lang na kapag kasi may bumabagsak or bumababa ang voltahe, ay ito yung magiging dahilan kung bakit hindi mo magamit ng 100% ang full power o capacity nitong gagawin mong battery pack. So, after natin na pagsama-sama lahat ng positive, ay isunod naman natin itong sa negative side. Ang ilagay naman nating panghigpit ay itong nut. Anyways, 20 pieces lamang ang ginamit natin dito na battery for demo purposes. So kapag binuo mo ito ay magiging 12 volts 30 Ah. Pero ang target nating bubuuin sa susunod nating video ay at least 60 Ah. So bale, nasa 40 piraso na po yun. Ang ginamit pala natin dito na panghigpit ay itong 7mm na socket wrench. Ayan na, tapos na tayo mga master. So bali, ganun lang siya kasimple All in all ay meron itong kabuuan 3.15 volt. Ngayon naman ay itatabi lang natin ito ng at least 24 hours o isang araw. The next day. Alright, so after ng madilim na gabi ay eto na naman po tayo ulit. Bago pa man natin tanggalin ang tabbing wire at i-check isa-isa ay tinest muna natin at meron tayo ditong 3.318 volts. Kung mapapansin ninyo ay bahagya itong tumaas kumpara kahapon. Don't worry dahil normal lamang po iyon at wala tayong nakikitang problema. So, after natin tanggalin lahat ng tabbing wires, ay kakailanganin na naman natin ulit itong i-rest ng isang araw or half day kapag nagmamadali. From there, ay matesting muna kung mayroong masyadong gumaba or bumagsak na voltahe. While checking ay sakto naman lahat ng reading natin bawat cell. Bali, nasa 3.318
16 volts naman lahat. Medyo mabusisi at matagal ito gawin pero kailangan ninyong tiyagahin para maging perfect ang pagbuo ninyo ng inyong battery pack. So I hope mga master na nakatulong ang video na ito sa inyo, lalo na sa mga nagbabalak bumuo ng ganitong project. See you ulit sa susunod nating video kung saan step by step nating lagyan ng BMS at active balancer ang 12 volts na may 60 AH.